Return to sender nga ang naging desisyon ng Senator Judges sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, nasa kamay na ng 20th Congress ang patutunguhan ng impeachment trial. Teknikalidad nga lang ba ito o laro ng politika? Alamin sa agenda report ni George Cahiles. Hindi po ito dismissal. Let us disabuse the minds not only of the public but of the Senator Judges too. Hindi proceed, hindi dismiss, kundi isang unprecedented move mula sa impeachment court na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kondisyon, sertipikahan ng Kamara na wala silang nilabag sa saligang batas at pabor ang mga miyembro ng 20th Congress na ipagpatuloy pa ang pagliliti sa bise. 18 senador ang bumoto pabor sa remand at 5 ang pumalag. Para kay Political Science Professor Eric De Torres, maaaring malaki ang kinalaman ng 2028 elections sa paraan ng pagbotong ito. Naglalaro talaga. Iwas pusoy kasi talagang napakasensitibo itong issue na to politically for that matter. Secondly, ang nakakagulat yung overwhelming vote ng 18-5. Nobody would like to really be at the forefront of this issue, especially if you're a re-electionist for 2028. Sa 5 hindi pumabor, 3 ang gagraduate na sa Senado na sina Senators Nancy Binay, Grace Poe at Minority Leader Coco Pimentel. Sina Senators Risa Ontiveros at Wen Gatchalian naman magtatapos na ang termino sa 2028. Wala nang mawawala sa kanila kumbaga. Pero karamihan sa 18 bumoto pabor sa remand ay posibleng tumakbo ulit sa Senado sa 2028 sa pangunguna ni Senate President Cheese Escudero, Senators Alan Peter Cayetano, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Loren Legarda, Robin Padilla, Raffy Tulfo at Mark Villar. Sa nakaraang eleksyon, nanguna ang mga re-electionist na kaalyado ng mga Duterte, sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. Nakalusot din si Rodante Marcoleta. Nanalo rin sina Senator Amy Marcos at Camille Villar na pawang inendorso ni VP Sara. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Visayas at Mindanao. Ayon kay De Torres, dahil posibleng may matinding kakumpetensya si Escudero, kakailanganin nito ang suporta ng Duterte Bloc para makuha muli ang pagka-Senate President. Sasampa na yung 12. Okay, will they be able to muster enough votes for him to, still be the Senate President? So, number 1 contender would be si Tito Soto. Diba? Na pagdating din sa rules, ang dunong at ang galing din na bagamat hindi man abogado, but he is a seasoned, politician. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Ito'y desisyong politikal kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Sa ngayon, posibleng nakikiramdam pa raw ang mga senador sa kung papaano sila maninindigan sa usaping impeachment ng Vice President dahil sa huli, posibleng magkaroon ng implikasyon ng kanilang pagpili sa kanilang karera sa politika. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.